Ayoko mapalaglag yung anak ko. Anak mo rin to. Kung ayaw mo na 1,000,000, pues hindi pwedeng mabuhay ang sanggol na yan. Andito na si Mami. Naku, lumabas ka doon. Please, labas mo naman yung anak ko. Please, labas mo naman. Kayo ba ay may kilalang nilalang na tila walang katapusan ang mga pagsubok na hinaharap sa buhay? O di kaya'y kayo mismo, yung tila hindi nauubusan ng problema. Sa pamilya man yan o sa trabaho, o di kaya sa love life. Naku, tiyak na makaka-relate tayong lahat dito sa tampok na totoong kwento ng isang babae na nai-in-love sa maling tao. Iniiwan naman siya, niloloko at sinasaktan. Abay umabot pa sa puntong pilit na inilalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan nang walang doktor. At kung akala nyo'y doon nagtatapos ang kanyang pagdurusa, habay nagkakamali kayo. Halina't tungayan natin kung hanggang saan hahantong ang mapapait niyang karanasan at kung siya ba ay makakabangon pang muli. Dito sa aming episode na pinamagatang Abandonadang Ina. Sige, malapit na, malapit na. Sige, anak, huwag kang hilinto. Sige, lakas mo, lakas mo. Sige, sige. Anak, huwag kang hilinto. Sige na, sige, isa pa. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige, iri, go. Ito na. Oh, ayan. Ayan. Ito na. Ayan. Baby. Anak. Lalaki anak mo. Ayan o. Umibig si Erica kay Christian noon at nagbunga ito ng isang anak. Ang buong akala niya'y pananagutan ito ng lalaki na vice mayor sa kanilang lugar noon. Pero Maawa ka naman. Please. Di ba sinabi ko naman sa'yo na ayaw kong pumunta dito? Malapit ng eleksyon. Paano kung may makakita na magkasama tayo? Baka maapektuhan yung pagtakbo ko. Please naman, hindi naman ako lalapit sa'yo kung wala akong kailangan. Sige na, please. Please, may sakit yung anak natin. Please naman. Anong anak? Hindi ko anak yan. Ano ba, Erica? Ginugulo mo ko. Magpamilya na ako. Please. Yung anak ko may sakit. May sakit yung anak ko. Kailangan namin ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Please mo. Please. Talaga, Vice? Pamilyado kayong tao? Sana inisip mo yun bago mo binuntis ang anak ko, di ba? Vice, hindi ka naman namin ginugulo eh. Hindi ka naman namin, di ba, inubliga? Ha? Pero wala kang karapatan. Tulakan ng anak ko at apo ko. Kaya na ba kami humingi ng tulong sa'yo? Di ba ngayon lang? Ha? Christian. Wala na akong ibang manalat. Vice? Ano kayang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na may anak ka na inabandon na mo? Ito. 2,000. Ito na ang huling pagkikita natin, Erica. Huwag na huwag mo akong guguluhin. Okay? Dahil sa susunod, may kalalagyan na kayong mag-ina. Tara na. Christian. Hayop ka! Hindi ka tao! Dalawang mundo! Ha, Vice? Dalawang ko na!
Tama na. Tama na, please. Kasi baka may gawin siya sa inyo. Noel, please, tama na. Sana abot ng 2,000. Kailangan ipasok sa hospital natin si Noel. Saan natin dadalhin yan, ano? Ma. Erika, totoo ba na wala kang nakagis ng ama? Wala po akong nakagis ng ama. Since birth po, hindi ko pa po nakikita yung Hindi tatay mo pa nakikita. Anong kwento sa'yo ng nanay mo? Bakit? Sabi po sa akin, nakulong daw po yung tatay ko, tas marami daw pong babae din. Parang malapit ka sa mga may edad na lalaki, ano? 18 years old pa lang po ako, nakilala ko yung lalaki na yun. Alin, yung Yung una po. Yung una mong boyfriend? First boyfriend ko po siya. First boyfriend mo. Ba't ilang taon ba siya nun? Nasa 40s na siya po. Isa po siyang public servant sa lugar namin. Paano kayo nagkakilala? Nag-inuman po sila sa bahay ng auntie ko, tapos Okay. po, yun, siguro po nagustuhan niya po ako. Oo. Tapos hiningi po yung number ko. Text na ano po kami. Text. Gano'ng katagal na kayo mag-boyfriend ni Christian nung Ano po, nalaman mong buntis magto 2 ka? years na po. 2 Kasi years? 18 po ako, tapos 20 years old po ako na buntis. Di ka ba natatakot? Ang tanda nung kasama mo. At saka, Na-fall po ako dun sa lalaki na kasi maganda po siya magsalita, tapos binibigyan niya po yung mga pangailangan ko. may asawa at anak ito. Opo, may asawa. Ilihim po. meron! Sabi niya sa akin, ilihim mo na lang yung relasyon natin. Ayan. Ma, ako na lang pipili sa DSWD. Tapos ikaw, yung ka na, tapos magpahinga ka na. Teka muna, sino magpapatay ko doon? Huwag ka na mag-alala doon. Meron akong dating classmate. Nurse siya dito sa Pedia. Willing siyang alagaan si Noel. Bantayan niya si Noel habang ako'y nag-aasikaso ng financial assistance. Teka muna, anak, hindi ata ako payag. Ayoko ipagkatiwala sa iba si Noel. Ikaw, hindi. Ma? Oo, ikaw magbantay. Ako pipila. Ma, okay ka lang? Ma? Ma? Tulungan niyo kami! Kuya, tulong! Please! Ma, tara! Ma! Tumayo, please! Sige na. Tara! Erika! Kamusta yung mama mo? Kuya, salamat pala sa tulong mo kanina. Wala yun. Meron pa akong pwedeng may tulong sa'yo, sabihin mo lang. At mukhang magkamagana yung mata mo, kakayak. Kuya, hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Sakit ng anak ko. Sa ER pa yung nanay ko. Kuya, landaan na lang yung pera ko. Sige, ganito na lang. Mabuti pa, samahan mo ako. Bibili ko ng gamot yung nanay at yung anak mo. Tara na, tumatakbo yung oras. Sigurado ka po dyan, kuya. Mukha ba ako nagbibiro? Mukha ba akong kriminal? Hindi naman, di ba? Tsaka, pwede ko ba lang tawagin kuya? Ako nga pala si Marlo. Nagtatrabaho ako sa NGO. Nung nakita kita kanina, gusto ko agad tulungan. Labis na ikinagulat ni Erika ang pagmamagandang loob na iyon ni Marlo. Pero maluwag na tinanggap ni Erika ang tulong nito dahil desperada na siya sa kanyang sitwasyon noon. Hanggang sa... Ma? 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 Ay na. Uy! Ano yan? Ha? Ay, grabe! Ha? Pag 2 buwang gatas to, ha? Naku po, hindi lang. 1 buwan siguro, baka hindi pa umabot. Napakalakas naman kasi talaga ni Noel sa gatas. Saan pala siya, Ma? Nasa taas sa kwarto. Sige. Ma, silipin ko muna. Tapos sumabay ka na sa amin ni Marlo kumain, ha? May dala kaming mga ulam. Kaya lang dyan? Oo, antayin ka namin ng mama mo. Sige, silipin ko lang si Noel, ha? Sige lang.
Marlon, napansin ko lang na masaya sa'yo ang anak ko. Ako rin naman po eh. Masaya ako at kontento po ako sa kanya. Napakabait ni Erika. Napakabait. Yun nga yung problema eh. Sobrang bait. Hindi niya alam inaabuso siya. Marlo, kung di dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan kami pupulot yung dalawa na apo ko. Dami mong naitulong sa amin. Natanaw ko yung utang na loob na yun. Salamat. Pero, Marlo, kailangan ko itanong eh. Ano bang pakay mo sa anak ko? Mahal mo ba siya? Ma'am, hindi naman kami siguro magtatagal ng 1 taon kung hindi ko mahal yung anak niya. Siguro naman alam mo kung anong nangyari sa kanya noon, di ba? Sobra siyang nasaktan dun sa isa. Akala niya nakahanap siya ng lalaking paninindigan siya. Ang ending, ayun, iwan siya. Kaya sana, Marlo, sa pagkakataong to, sana talaga pinagdadasal ko, malinis ang hangarin mo sa anak ko at sa apo ko. Siya, ubusin ko na muna yung pagkain, ha? Sige. Ito ba yung pagkain? Latag ko, ha? Makalipas ang 1 taon, tuluyan nang napamahal uli si Erika sa isang lalaking malayo ang agwat ng edad sa kanya. Lalo na't parang tunay na anak ang turing ni Marlo sa kanyang anak. Inasahan ni Erika na natagpuan na niya ang tamang lalaki para sa kanya. Aww. Pero Ay, sweet talaga. Napakaswerte ko sa lalaking to. Napaka-loyal. Yes. First date. Huwag na huwag mo akong guguluhin. Okay? Dahil sa susunod, may kalalagyan na kayong mag-ina. Erika, Ba't may pictures ka namin ni Christian? Sinusundan mo ba ako noon pa? Tigil ka na! Tigil mo yan! Bakit may pictures ka namin ni Christian? magpapaliwanag ako. Stalker ka ba? Ha? Baliw ka ba? Bakit may pictures ka namin ni Christian? Magpapaliwanag ako. Stalker ka ba? Ha? Baliw ka ba? Tawag ako ng barangay! Baliw ka! Hindi! Hindi ako baliw tulad ng iniisip mo. Ang katunayan niyan, tauhan ako ni Mayor. Siya nag-utos sa akin na napaibigin ka, nabantayan ka. Dahil gustong malaman ni Mayor kung talagang anak ni Vice Mayor Christian si Noel. Nagsasabi mo! Erika, makinig ka sa akin. Nalaman kasi ni Mayor na aalis na si Vice sa partido niya. Nagalit siya. Kaya naisip niya na gamitin ka at si Noel para siraan si Vice. Kapag nalaman ng mga tao na meron siyang anak sa labas, kapag nalaman ng mga tao yung ginawa niya sa'yo, di ba? Sa susunod na eleksyon, dihado na siya. Sabi ni Mayor, handa siya magbayad ng 1 milyon. Basta sabihin mo lang sa mga tao na ikaw yung naanakan. Ano akala mo sa akin? Ha? Porket mahirap ako? Papayag ako magpagamit sa inyong mga politiko? Hindi ako mukhang pera, Marlo! Mas pipiliin kong protektahan yung buhay ng anak ko! Erika!
Bakit tanga-tanga ako? Bakit tanga-tanga ako? Bakit tanga-tanga ako? Hindi. Nakala ko may lalaki sa seryoso sa akin, pero hindi. Hindi pala. Ginamit lang din pala ako. Tanga-tanga ako. Naisip ko lang, no? Ano kaya kung umalis tayo? Delikado tayo dito. Delikado yung apo ko. Pero bago pa man sila makalayo, nagmakaawas si Marlo na makipagkita ulit sa kanya si Erica. Totoo yung sinabi ko. Hindi ko inaasahan na mahulog yung loob ko sa'yo eh. Erika, nagmamahal ka na sa akin. Ikaw at yung anak mo. Tsaka ilang buwan na ako nanunuyo sa'yo eh. Baka pwede naman patawarin mo na ako. Mahal mo ba talaga ako, Marlo? Oo. At nasisiguro ko sa'yo na hindi kita sasaktan. Gusto ko kasing umalis dito. Sa lugar na to para makapagsimula tayo ulit. Oo naman. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Talaga? Salamat. Salamat, Marlo. Kasal ako. At alam kong ikaw magiging masaya ka rin. Kasi magiging tatay ka na. Ha? Positive ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Nagbunga na yung pagmamahalan natin. Sobrang saya ko. Ang saya-saya ko. Ikaw, masaya ka rin, diba? Ha? Oo naman. Pangalawang pagkakataon na in love ka na yan, ano? Nabuntis ka rin. Sincere po siya that time. That time, sincere siya. That time. Ano naman ang natuklasan mo dyan sa isang yan? Sige na. Para matapos na yung problema natin. Inumin mo na to. Sige na. Sige na. Inumin mo na to. Sige na. Inumin mo na. Aray! Sira ulo ka. Ha? Aray! Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Huwag mo naman akong saktan. Anak mo to. Ayoko mapalaglag yung anak ko. Anak mo rin to. Kaya gusto mo sasaktan ka pa. Kung ayaw mo na 1,000,000, pues hindi pwedeng mabuhay ang sanggol na yan. Natuloy ba yung
balak niya sa'yo na ilaglag yung bata sa sinapupunan mo? Natuloy ba? After po nung Tita Mel, di pa po siya na kontento po. Siya palitan niya, pinruwersa po niya po ako. Pinruwersa niya pong hubarin yung underwear ko po. Oh, Tapos pinasok niya po yung 2 tableta. pinasok yun. Yung 2 tableta po. Ano po siya, tapos pinasok niya po sa perta ko yun. Ano nangyari pagkatapos ng 2 tableta? Nagbe-bleeding na po ako noon po. Anak ko. Mamamatay ako. Dalhin mo ako sa ospital. Diyos ko, Nika. Nika, patawarin mo ako. Napagutusan lang ako eh. Pero mahal kita. Totoong mahal kita. Kaso hindi pwede yan eh. Meron akong kasawa, meron akong mga anak. Sorry. Ano yung baby ko? Tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Please. Ano? Anak natin, anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa anak natin? Pagdating po ng hospital noon, Tita Mel, tinanong po ako ng doktor, anong ginawa mo? 4 months ka pala, nabibleeding ka na. Tapos tinignan ko yung lalaki po. Sabi niya, ako nang bahala dito sa doktor. Yun, may tinulok na po sa akin. Sabi sa akin ng doktor, ano daw po yun, pang painless daw po, tapos pang pahilab daw. Yun po, nawala na po yung baby ko. Sakit. Bakit ang sakit? O, ito. Higa ka na lang ulit, nak. O, Bakit ang sakit? May anak, baby ko. Baby. nak. Di mo ba naalala, dinala ka sa ospital, ha? Dinala ka ni Marlo sa ospital, tapos, pinaraspa ka. Saka ka na lang inuwi ni Marlo. Baby. Baka yung baby ko. Nak, wala na. Yung baby ko. Wala na. Bakit kailangan nilang patayin yung baby ko? Bakit? Wala naman siyang kasalanan. Bakit kailangan nilang idamay? Hindi naman ako maghahabol sa kanila. Mananahimik na tayo, di ba? Lalayo na tayo. Bakit nila kailangan patayin yung anak ko? Bakit? Ano bang naging kasalanan ko sa kanila? Ano bang naging kasalanan ko? Bakit nila ako ginaganito? Nagmahal lang naman ako eh. Mahal lang ako, pero bakit ginago nila ako? Bakit ko naiintindihan ang sinasabi mo? Baka pagod ka lang, nak. Nak, may dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos. Sobra na itong ginagawa ng Diyos.
Sobra-sobra na tong masakit. Sobra-sobra na tong pahirap na binibigay sa akin ng Diyos. Hindi ko na kaya, Ma. Hindi ko na alam paano mabuhay. Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang mabuhay. Baby ko. Yung baby ko. Nagluksa si Erica sa pagkamatay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Makalipas lamang ang ilang buwan, dumaan uli siya sa matinding depresyon dahil sumakbilang buhay naman ang kanyang ina. Sinundan pa ito ng pagkakasakit ni Noel. Hanggang sa... Uulitin namin ang mga test kay Noel. Doktora, sabihin niyo na lang ho sa akin, ano po ba talaga nangyayari sa anak ko? Tatapatin na kita, Mami. As of now, hindi pa talaga namin alam. We've ruled out measles, kaya uulitin namin ang mga test. Dahil baka dengue fever. But then, on and off ang lagnat niya, tsaka may sipon na rin siya. We are not really sure kung anong klaseng virus ang tumama sa kanya. Kaya as of now, inilipat muna namin siya ng isolation room dahil posibleng infectious disease ang sakit niya. Baka makahawa pa siya dito sa mga nasa ospital. Doktora, gawin niyo po lahat. Lahat ng magagawa niyo para lang gumaling yung anak ko. Doktor, naman anak kami sa buhay. Hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin yung anak ko. Ang pagkawala ng anak through unnatural means, whether ito'y nilaglag or nalaglag, yan ngayon ang mas masasabi nating traumatic. Lalo na nandun kasi yung factor ng danger dun sa buhay ng bata at sa buhay ng tao na nagbubuntis sa kanya. Now, sa ganyang mga pagkakataon, matindi ang depression na pwedeng pagdaanan ng isang babae. Aabot tayo sa punto na questionin niya ang pagiging nanay niya, ang kanyang pagiging babae. Now, kapag kunyari po, let's say, talagang sinadyang ilaglag, halimbawa, sa ganung pagkakataon, nandun po naman ang strong feelings of guilt. Nandun yung factor na lagi mong iisipin na, what could have been? So, ibig sabihin, mag-e-entertain ka ngayon ng mga anxiety-producing thoughts. Ano kaya ang itsura ng bata kung siya'y nailabas? Ano kaya ang buhay na meron siya ngayon? So, sa ganung pagkakataon po, pwedeng patuloy po na pangunahan ng mga ganung tanong ang pag-iisip ng isang tao. And sometimes, yung mga tanong na yon can become very strong to the point na ang tao ngayon ay pwedeng umabot sa punto na maging psychotic o ibig sabihin, mawala sa tamang realidad. Erica? Sir V? Long time no see. Oo nga. Anong ginagawa mo dito sa ospital? Yun nga yung anak ko, yung baby ko kasi nandito. Yung baby mo ba, dinala mo rin dito? Hindi. Wala pa akong anak. Susunduin ko lang yung misis ko. Honey! Ay, hi, honey. Oh my... Si Doc Ali yung misis mo? Oo. Oh my gosh, sobrang small world. Sir V, siya yung doctor ng baby ko eh. Kaya Erica, huwag kang mag-alala. Hindi na yung pababayaan ng anak mo. Thank you, bakit? Yes. May asawa din po siya, hindi sila magkaanak. Doktora po yung babae. Nahingi po ako sa kanila ng tulong. Sabi ko po na, pwede ba ako makaingin ng tulong sa inyo? Kasi sabi ko, may sakit anak ko, kailangan kong isalba to. Kasi namatay yung mama ko sa tuberculosis, baka may mangyari din sa anak ko. Sir V, maraming salamat sa inyo ulit ni Doktora. Grabe yung tulong niyo. Halos wala na rin akong binayaran dito sa ospital. Wala yun. Panata namin sa Diyos na tumulong sa iba. Kasi maasa kami na isang araw, titinggin din ng Diyos ang dasal namin. Maghanap. Alam mo, parehas pa kayong bata ni Doktora. Kaya niyo pang gawin. Nako, doktor na ang asawa ko. Pero hirap kaming makabuo. Kaya naiingit ako sa'yo. Sana ako rin na may anak kaya ni Noel. Erika! Doktora, Doktora, salamat po ulit talaga.
Okay lang yun. Alam mo, kanina pa nga kita hinahanap eh. Gusto ko sanang i-propose sa'yo na kung gusto mo, doon na lang muna sa bahay namin si Noel. Hindi ho ba delikado yun? Hindi naman. Kasi yung tuberculosis na lang naman niya yung ginagamot. Pwede na sa bahay yun. Alam mo, Erica, hindi ko alam kung anong itsura ng bahay mo, no? Pero sa kalagayan ni Noel, ang dapat sa kanya nakatira sa malinis na bahay. Kung gusto mo, doon ka na rin muna tumira para maalagaan mo siya. Doktora, parang sigurado po ba kayo dyan? Oo naman. Alam mo na, palapit na kayong dalawa ni Noel sa akin. Kaya hindi na rin ibang turing ko sa inyo. Kaya habang nagpapagaling si Noel, doon na lang muna kayong mag-ina sa bahay ko. Doktora, nakakahiya ako eh. Ano bang nakakahiya? Pumayag ka na. Sige ka, kung dito ka sa ospital, magkakaroon ka na naman ng mga bills. At saka, alam mo, medyo malaki-laki na rin ang nailalabas namin pera kay Noel. Kaya hindi kami sigurado kung matutulungan pa namin ulit kayo mag-ina. Pag-isipan mo. Opo, pag-iisipan ko po. Una po, mga one month pa lang kami doon. Sabi sa akin, 1 month na kami mag-i-stay doon para pagamutin yung bata. Kasi may kakayanan po yun, doktora. May mga knowledge po sa about sa ano. Yun, sabi niya sa akin, sige, dito mo stay muna kayo dito mga 1 month. Servy! Nakalisan, dito na po ako. Well, nak, nandito na si Mami. Dali! Tuin na natin yung paborito mo. Doc? Doc? Servy! Si Noel yung anak ko! Doc! Doc, yung anak ko! Doc, please! Bakit? Doc, ano yun na to? Doc! Servy, buksan niyo to! Ma'am, umalis na po yung mga nakatira dyan. Umalis? Paano umalis? Hindi pwedeng mangyari yun. Kasama nila ako. Nakatira ako dyan eh. Inutusan lang nila akong mamalengke. Ma'am, wala na pong tao sa loob. Umalis na po sila. Tao? Paano mangyari walang tao? Hindi pwedeng kasama yung anak ko. Nakita mo? Nak! Nak, andito na si Mami. Nak, lumabas ka doon. Please, labas mo naman yung anak ko. Please, labas mo naman yung anak ko. Kuya, hindi pwedeng umalis sila. Hindi pwedeng isama nila yung anak ko. Anak ko yun eh. Ma'am, pasensya na po. Wala po akong magagawa dyan. Ba't di na lang po kayo lumapit sa barangay at humingi ng tulong? Kuya, bakit? Pasensya na po, ma'am. Wala na talagang tao dito. Wala na talaga. Bakit kasi? Bakit ka naman natiwala mo? Ano kasi ginawa na? Bakit? Tinangay na yung anak mo. Opo, hindi ko na po nakita yung anak ko. Wala na po akong balita. Kinakontak ko po sila. Wala na po silang hindi na rin po nagre-ring yung phone. Pero gusto mo pa yung anak mo? Opo, Mel, mangarap ko po yun. Miss na miss ko na po yung anak ko. Sana okay ka lang. Kumusta ka na kaya, anak? Naalala mo pa rin kaya ako? Sana hindi mo ko nakakalimutan.
Kasi ako hindi kita nakakalimutan. Miss na kita, anak. Namimiss ko kung paano mo yakapin o mahigpit. Kung paano mo tawaging mama. Mahal kita, anak. Sana tawad mo ako. Sana hindi mo ko makalimutan. Noel. Mahal kita, anak. Ang puso ko'y umibig. Miss, ito na po yung order nyo. Ito po. Salamat, kuya. Miss, mukha yatang may problema ka. Ayos lang. Based sa assessment ko hindi ka okay. Gusto mo ba samahan mo na kita dito? Hanggang sa maging okay ka. Pero ngayon, kamusta ka na? Nakilala po akong binata. Kamusta naman yan? Isa po siyang rider. Yun, nakilala ko po Rider? siya. Yan, sabi ko, naghanap po kasi ako ng rider nun. Tapos Oo. yun, pinick up niya po ako. Tapos na-inlove daw po siya sa akin kasi nga, napakasimple ko daw po. Oh. Yun, sabi niya. Tapos niligaw-ligawan na po niya ako. Ano kaya, Erika, ang maiiwan mong leksyon, no? Yung mapupulot ng mga televiewers natin, no? Na nakapanood sa iyo ngayon. Ang mabibigay ko lang po sa kanilang lesson is agad sila magtitiwala po. Lalo pat kahit pakitaan pa po sila ng kabaitan, ng tao. Huwag silang magtitiwala kahit pa may ano man ibigay nila. Huwag kikilalanin mo na nilang mabuti yung tao. Maraming salamat sa iyo, Erika, sa iyong pagbahagi ng isa na namang hitik sa drama na totoong kwento na nagsasalarawan ng resilience at strong faith nating mga Pinoy. Sa aking mga kapwa babae at ina, dapat huwag tatanga-tanga ha at huwag magpadala sa pambobola ng mga lalaking yan. Tapos iiyak-iyak kayo kapag kayo niloko at iniwan. Kilatising mabuti at pag-isipan ng matagal bago nyo isuko ang bataan. Higit sa lahat, huwag kayong papayag na kayo ay apihin at saktan. Ngayon, bukas, at magpakailanman.